magsimula sa ating bagong aralin, sikapin mo munang hanapin ang mga apelyedo ng mga tao na may kaugnayan sa pagkamit ng misyong pangkalayaan. So narinig natin ito no, sa ating mga na-discuss ni Tutor Ian last week na kung saan nakapagpahayag siya ng maraming kaalaman patungkol sa misyong pangkalayaan. So kung naalala natin ito, tulungan nyo kung hanapin yung mga pangalan na makikita natin mamaya sa next slide. Okay, so tungo sa pagsasarili. Talasan ng iyong mata, ang mga salitang hahanapin, tandaan, ang mga nasa patayong, hilera, or kumbaga yung mga makikita natin na ganito ang style, ay makakahanap tayo ng 3 sagot. At para naman sa mga pahiga, makakakita naman tayo ng 7 sagot. Okay? So, are you ready? Let's start. Ayan. Magandang hapon, Zyralyn Dante, Nigel Pelaez, Catherine Eupemio, Eunice Enriquez, magandang hapon. And ako ay excited na marinig at makita ang inyong mga comments, kasagutan mula sa ating unang gawain. Ayan. So, let's start. Ayan yung ating nabigay na ni Tutor Christine kasi nga excited ako. So, ano nga ba yung ating unang gawain ngayon? So, nakikita natin yung grupo ng mga letra, titik na kung saan dito natin makikita yung mga pangalan nga ng mga katauhan na may malaking naiambag. No, may malaking naiambag sa misyong pangkalayaan, pangkasarinlan na naging talakay natin last week. Sige nga daw, unahin muna natin yung mga salita o pangalan na makikita ninyong patayo. Again, remember, meron tayong 3 answers na pwede makita sa patayong hilera. Okay, anyone? From our cuties, ano ba ang mga nakikita ninyo? Yes, very good, no? Si Gerald, very good. Nakita niya na yung ating unang pangalan. At ito ay ang katauhan ni Kating. Okay, another one. Ano pa ba ang makikita natin? Medyo tingin tayo sa medyo malayo-layong banda. Ayan, very good. Si Gabriel Kerubin ay isa sa mga cuties ko last year na patuloy pa rin sumusuporta sa Araling Panlipunan 6. Yes, maliban sa sinabi ni makikita rin natin dyan yung pangalan ng hair. Yan. Andyan din ang Tiding Smoke Duffy, tulad na lamang ng sabi ni Roxeline. Andyan din para naman sa pahiga, simulan naman natin ang mga salita tulad na lamang o pangalan ni Osmeña na ilan sa mga nabigyan tuon no, ng talakayin ni Tutor Ian last meeting. Ayan. Maliban dyan, yes, tamang-tama si Eunice Enriquez. Ito ay si Rojas. Very good. Maliban dyan, nakita rin natin, very good nga naman talaga. May mga nakakita rin sa ating mga cuties, tulad na lamang ni Tricia Denise. Ito daw ay si Mac Duffy. Okay, maliban dito, ano pa kaya yung mga pangalan na ating makikita sa ating gawain ngayong hapon? Yan. Kasama rin dyan ay ang katauhan ni Roosevelt. Okay. And, syempre kasunod dyan, ay isa rin sa mga Pilipino nagpakita ng kagalingan no, para maitatag natin ang ating kasarinlan, lalo tigit ng tayo na ay nasa ilalim ng panahon ng mga Amerikano ay ang katauhan ni Recto. At ay isa rin sa mga batas or pangalan ng mga nagpanukala ng batas na ating narinig na nakaraan ay si Hawes. No? And lastly, of course, ay si Quezon. Okay, very good. Virtual clap nga daw mga online learners, mga cuties natin, parents and teachers. Bigyan natin ng masigabon at maingay na virtual clap sa ating comment section kasi napakauhusay. Kahit nga naman ano talagang ibigay namin sa inyong mga activities, tunay nga talagang napakauhusay at napakagagaling ng ating mga Araling Panlipunan cuties. Very good. Okay. Sige, tayo ay damako na sa ating mga aralin, no? Sa ating susunod na bahagi ng ating aralin. So maliban doon sa mga nakita nating pangalan mula dito sa ating unang gawain, no? So makikita natin na nandoon na-establish na ni Tutor Ian yung mga kaalaman natin patungkol sa panahon ng Amerikano. Pero iniwanan tayo ng katanungan ni Tutor Ian last meeting. 'Di ba? Ano ba yung katanungan natin last meeting? Na nasasaad dito, tunay nga ba or lumaya na nga ba ang Pilipinas?
Diba? Makikita ba natin mula doon sa mga naging gawa, sa mga pangyayari na may kaugnayan sa mga natalakay natin, sa mga natapos na aralin, no? From Module 1 to Module 2, nakita nyo ba o nararamdaman nyo na ba, batay sa mga kwento na ating natutunan, no, last meeting, na nandun na tayo, meron na tayong pwedeng sabihin na tayo ay lumaya? Or pwede na tayong magsabi na tayo ay may sarili ng kasarinlan. Yan, nakakatuwa naman, no, hati yung ating kasagutan na nakikita natin sa ating comment section. Ilan sa ating mga students sabi ay hindi pa po, like Gerald, si Enaj and Trisha agree. At ilan pa sa mga nagbigay ng kanilang mga kasagutan. Nakakatuwa naman talaga, no, na very participative talaga ang ating mga ARPAN shooties kasi every time na nagtatanong tayo, talaga nagbibigay sila ng kanilang pananaw patungkol sa ating mga usapin sa bawat talakayin natin, sa bawat aralin natin. So, iiwan ko muna sa inyo itong katanungan na to. Paano ba natin masasabi na lumaya na ang ating bansa? Tunay nga ba talaga na sa panahon ng mga Amerikano ay nakuha na natin ang napakatagal na minimithi nating kasarinlan? So titignan natin, ano nga ba ang karakteristik o katangian ng isang bansa na tunay ng lumaya? Okay? So makikita natin, tignan natin upon doon sa flow ng ating discussion kung nakukuha na ba natin yung katangian ng isang bansa na pwede nating tawagin bilang isang malayang bansa. Okay? So let's proceed. Para makita natin, no, kung tunay nga ba tayong lumaya, unang checklist natin, kailangan meron tayong sariling saligang batas. Okay? So simulan natin, ano nga ba ang ibig sabihin o paano nga ba natin mauunawaan ang saligang batas? So binigyan na tayo ni Tutor Ian, iniwanan na tayo sa ating presentation ngayong hapon, yung kahulugan ng saligang batas, no? So there are highlighted words, no, na kailangan nating maunawaan for this session. Basahin natin, ano bang ibig sabihin ng saligang batas? Isang kalipunan ng mga pangunahing prinsipyo o itinatag na simulain ayon sa kung saan ang isang estado ay kinikilalang pinamamahalaan. Okay? So yun yung isa sa pinakamadaling pamamaraan natin para maunawaan natin ang ibig sabihin ng saligang batas. And ako, para mabigay ko sa inyo ng tuluyan o maunawaan ninyo ng husto ang kahulugan ng saligang batas, since ito ay isa sa mga pangunahing paksa na kailangan natin maunawaan ngayong hapon, kumuha rin ako ng mga pangunahing reference, no, para matulungan tayong maunawan ano nga bang ibig sabihin ng saligang batas. So ayon sa official gazette ng ating pamahalaan, ito ay ayon sa inilabas nilang evolusyon ng saligang batas ng Pilipinas. So nagkaroon ng kabuuang 6 na saligang batas ang Pilipinas mula ng pagpapahayag ng kalayaan noong Hunyo 12, 1898. So, all in all, up until now, meron daw tayong 6 na saligang batas. Okay? So, noong 1899, tinatahang at ginamit ng unang Republika ng Pilipinas na nagtagal mula noong panahon ng 1899 hanggang 1901 ang saligang batas ng Malolos. Ang unang saligang batas ng Pilipinas. Okay? So, ibig sabihin, yung saligang batas ay hindi na bago sa atin. Kasi even before, no, kahit panahon pa ng Espanyol, mararamdaman na natin ang kaalaman, ang kakayahan ng mga Pilipino na makapag-establish at makagawa ng mga saligang batas. Okay? At total, tayo ay dadako at magpapalalim ng ating talakayin patungkol sa panahon ng mga Amerikano sa ating bansa. Tayo ay matutulungan itong maunawaan or matutulungan tayong maunawaan ang tinatawag nating panahon ng Commonwealth kung uunahin nating maunawaan muna ang tinatawag natin na kung saan, sabi nga natin saligang batas, na kung saan itinatag or dito na itatag yung tinatawag nating saligang batas 1935. Okay? So ano nga ba yung ibig sabihin ng tinatawag nating saligang batas
1935. Ayan, magandang hapon. Erica Manalastas, Leila Camille Vergara. Ayan, magandang hapon sa inyo. And yes, stay put lang tayo kasi marami pa tayong mauunawaan at matututunan sa ating aralin ngayong hapon. So sabi nga natin, saligang batas. Ano nga ba ang saligang batas na kailangan natin maunawaan na itatag sa panahon ng mga Amerikano? Okay? So narinig natin sa naging talakayin natin kay Tutor Ian nung nakaraang linggo, ang napakaraming batas na nais maipatupad sa ating bansa, tulad na lamang ng Batas Cooper, Batas Jones, Batas Tidings-McDuffie, at napakarami pang ibang batas na binigay sa atin ng ng talakay natin nung nakaraang linggo. So alinsunod sa itinadhana ng Batas Tidings-McDuffie, isang malasariling pamamahalaan ang itinatag sa Pilipinas. Okay? Sa tulong ng tinatawag nga nating Saligang Batas 1935. Para maunawaan natin ng husto, ano nga bang ibig sabihin ng ating talakay ngayong hapon? So tandaan natin na because of the Tidings-McDuffie, na itatag natin, o kumbaga, ito ay isa sa mga naging daan para makapagkaroon tayo ng tinatawag na Kombensyong Konstitusyonal. Okay? So, linawin muna natin yung terminology na Kombensyong Konstitusyonal para maunawaan natin ng husto kung ano nga bang ibig sabihin ng saligang batas at kung paano ito nakatulong sa ating bansa. Ang ibig sabihin ng Kombensyong Konstitusyonal, ito yung pagtitipon ng mga hinalal na delegado upang mabalangkas ang saligang batas para maitatag ang pamahalaan ng isang bansa. Okay? So yung tinutukoy natin dito na after na maitatag ang Tidings-McDuffie, nagbuo agad sila ng grupo o delegado na magsasama-sama upang makabalangkas ng ating sariling saligang batas. And their output, o ang nagawa nila after that Kombensyong Konstitusyonal noong July 10, 1934, ay ang tinatawag nga nating Saligang Batas ng 1935. So pinamunuan nga ito ng mahalagang katauhan ni Claro M. Recto. Okay, na pinamunuan niya ang pagbuo nga ng tinatawag natin, again, na Saligang Batas 1935. Okay, para mas maunawaan natin, ano nga bang meron sa Saligang Batas 1935, suriin natin ano nga ba ang bumubuo dito. Okay? So, paano nga ba ginawa ang Saligang Batas 1935? So, makikita natin sa ating presentation ngayon, napakaraming proseso, no? Napakaraming pinagdaanan ng Saligang Batas 1935 bago ito tuluyang sang-ayunan at maging kumbaga ma-approve ng mga bodies o ng mga taong may kinalaman para maging kasakatuparan ang Saligang Batas 1935. Okay? So, para mas maunawaan ninyo yung ilan sa mga salita na hindi natin, kumbaga, madalas na naririnig, tulad na lamang ng salitang plebisito. So, ang isang plebisito ay isang tanyag na konsultasyon kung saan tinatawag ang mga tao upang mapahayag ang kanilang opinyon sa ilang desisyong pampolitika o mga legal na proseso na ginagawa sa pamamaraan ng halalan. Which is, yun na yung last process, no, na makikita natin na pinagdaanan ng Saligang Batas 1935. Nung sinang-ayunan naman ito ng sambayan ng Pilipino, it means yung mamamayang Pilipino ay kasama nung pino-formulate nila ang Saligang Batas 1935. At ito nga ay sa pamamaraan na tinatawag nating plebisito noong panahon ng Mayo 14, 1935. Okay? Katanungan, ano kaya ang pinagbatayan naman ng nagawang Saligang Batas? Bakit kaya sa tingin natin talagang kailangan busisiin, kailangan natin makita yung proseso kung paano ito nabuo? Ang next question naman natin, saan kaya ito naging, ano kaya naging batayan nito or ano yung naging basis, no, para maitatag natin ang Saligang Batas? Alam natin na matatalino ang mga Pilipinong gumawa nito. So, pero ngunit, para maintindihan natin ng tuluyan ang Saligang Batas 1935, maganda na balikan natin kung ano nga ba naging basis ng iba't ibang batas para mabuo ang Saligang Batas 1935. Okay. So, tingnan natin.
So batay dito, makikita natin that there are 6, no? 6 na saligang batas, mga batas na pinagbatayan, na pinanggalingan ng kaalaman para mabuo ang Saligang Batas 1935. So ilan dito ay ang mga batas na nanggaling sa ating bansa? Halimbawa na lamang ang Saligang Batas ng Biak na Bato, Saligang Batas ng Malolos, at ang ilan naman dito ay galing naman sa ibang mga bansa, tulad na lamang ng ulat ng 2 komisyon sa Pilipinas, ang Sherman at ang Taft. Ganon din ang Batas Jones na narinig natin sa talakay natin noong nakaraang linggo. Ganon din at ginawang batayan ang Saligang Batas ng mga bansa tulad na lamang ng Mexico at ang Estados Unidos. Okay? So tingin niyo, bakit kaya ito ang ginamit na batayan ng ating bansa, no? Upang mabuo ang sariling saligang batas natin. So kung makikita natin, hindi lang to nanggaling sa kung ano man ang meron sa ating bansa. Meron din tayong pinagkuha ng idea or mga kaalaman para mabuo natin yung tinatawag nating sariling saligang batas 1935. Okay? So ano nga ba ang posibleng dahilan? So ang nilalaman ng Saligang Batas 1935 ay halos mula. Okay ha, may term tayo, halos. Ibig sabihin, kumbaga, karamihan ng mga nilalaman ng 1935 o Saligang Batas 1935 ay mula sa Saligang Batas ng Estados Unidos o ng Bansang Amerika. Sinikap ng mga Pilipino na makabuo ng saligang batas na katanggap-tanggap sa Pangulo ng Estados Unidos dahil ito ay isang proseso na dapat mangyari upang makalaya ang Pilipinas. So kumbaga, syempre nakita natin yung paghihirap ng mga Pilipino, nakita natin kung paano nga ba ang dinaanan ng mga Pilipino para lamang mapunta sa puntong ito na tayo ay malapit-lapit na sa pagtanggap natin ng kalayaan at tayo ay nasa proseso na ng pagsusulat o paggawa ng ating sariling batas. Siyempre, doon na tayo sa, kumbaga nakikita kong posibleng dahilan dito, para hindi na lamang magkaroon pa ng aberya, kumbaga, doon na sila, yung mga ganito uri ng posibilidad na mangyayari, like halimbawa, para mas mapabilis yung pag-approve ng Pangulo ng Estados Unidos, ay ginawa na nila. Nag-adapt na sila ng karamihan, ng karamihan sa mga batas na mula sa Saligang Batas ng Amerika. Okay? So para maunawaan pa natin, ano bang meron sa Saligang Batas 1935? Lalo tigit nung ito ay naaprubahan na lalo tigit ng Pangulo ng Amerika at ng ating bansa. Okay? So ano nga ba ang Saligang Batas? At paano ito ini-implement, para makapag-form tayo ng ating sariling government? Okay? So ang Saligang Batas ay nagtakda ng 3 sangay ng pamahalaan. Familiar ba tayo dito sa 3 sangay na to? Yes, kasi up until now, ito pa rin yung separation of powers na nag-e-exist dito sa ating bansa. Okay? So meron tayong tinatawag na tagapagbatas or known as legislative branch. Second, we have yung tagapagpaghanap or the executive branch. And the last one ay ang tinatawag nating tagapaghukom or the judiciary branch. Okay? So makikita natin dito sa ating presentation, yung mga kumakatawan o yung mga posisyon na makikita natin kung sino nga bang bumubuo sa bawat sangay ng pamahalaan natin. Ngunit, syempre, mas maganda kung iisa-isahin natin. Okay? Para maunawaan natin bakit nga ba naging ganito ang ating paghahati ng sangay ng pamahalaan. Tandaan natin na ang Saligang Batas ay ang nagtakda ng 3 sangay ng pamahalaan. Anong rason? Para mapaghiwalay o makapaghiwalay, makahiwalay, subalit makakapagpantay ng mga tungkulin at pananagutan. Ibig sabihin, kahit separated sila sa bawat isa yung branches ng government natin, equal ang kanilang power o ang kanilang kakayahan, ganon din ang kanilang tungkulin at pananagutan. Okay? So good afternoon, Catherine Joy Eupemio.
Eunice Enriquez, Cholo Samson, Marjorie Francisco, magandang hapon at yes, stay watching pa rin tayo, stay put pa rin tayo sa panonood natin kasi mas palalalimin pa natin yung mga aralin natin. Lalo tigit tayo na ay nasa mga sangay ng ating pamahalaan. O ano nga ba yung ating mga tungkulin? Ano nga ba yung mga tungkulin at pananagutan ng bawat isang sangay ng ating pamahalaan? So isa-isahin natin. Simulan natin sa tinatawag nating tagapagpaganap or also known as the executive branch. Okay? So makikita natin sa ating presentation ngayong hapon ang mga gawain, tungkulin o gampanin ng executive branch. Okay? So pinamumunuan ito ng Pangulo. Again, as we can see doon sa previous slide natin, Pangulo at Pangalawang Pangulo na kung saan ito ay inihahalal ng mga kwalipikadong botante. Tulad na lamang na mangyayari at the year of 2022, so makikita na naman natin ang isang makasaysayang pangyayari sa ating bansa na kung saan magaganap ang isang pangpanguluhang halalan na magaganap nga at the year of 2022. So maging matalinong botante po tayong lahat. Ayan. So ang Pangulo ng Pilipinas ang siyang tagapagpaganap at puno ng bansa. So, yung executive branch, again, ay ang Office of the President and the Vice President, na kung saan makikita natin ngayon ang kanilang mga gawain. So, mostly, nakikita natin sila yung kagawaran ng tagapagpaganap, ibig sabihin, implementor ng mga batas na nagagawa. Makikita rin natin dito yung kawani at tanggapan ng kanilang mga opisina. And mostly, nandiyan yung paggawa ng yung pagpapatupad ng batas. Ito man ay mga pumapasok sa kasunduang pambansa o kasunduang panglalawigan, ganun din na napapaisalalim sa batas militar ang bansa o alin mang bahagi nito kung kinakailangan. So yan yung naisaad na tungkulin ng executive branch at sa panahon ng Saligang Batas 1935. Second branch, ano kaya ang nilalaman naman ng mga tungkulin na makikita natin sa tinatawag nating tagapagbatas o legislative branch? Okay, so para maintindihan natin, sino nga ba ang legislative branch? Ito yung Kongreso ng Pilipinas. Okay? Tandaan natin, ang Kongreso ng Pilipinas ang humahawak sa kapangyarihan ng tagapagbatas. Ibig sabihin, sila yung mga lawmaker. Yan, nandito sa ating presentation, gumagawa ng batas at nagsususog ng batas. Ibig sabihin, sila yung nagpo-formulate and gumagawa ng mga batas na nag-e-exist sa ating bansa. Tandaan natin na ang legislative branch ay binubuo naman ng mataas na kapulungan or also known as Senado, ganon din ang mababang kapulungan o tinatawag nating kapulungan ng mga kinatawan or House of Representatives. Okay? So malinaw sa atin, meron na tayong legislative branch, meron na tayong executive branch. And the last one is the judiciary branch or also known as tagapaghukom. Napakaliwanag naman ano ang tungkulin o gawain ng judiciary branch. So, makikita naman natin dito ang Korte Suprema at mababang korte ang madalas o kumbaga ang bumubuo sa sangay ng pamahalaan natin dito. Ito ay may karapatang magbigay ng interpretasyon o magpaliwanag sa tunay na kahulugan ng batas. So, makikita natin may dalo yung pamahalaan natin according sa Saligang Batas 1935. Nakikita natin yung separate function ng bawat sangay, ngunit tuloy-tuloy o meron silang ambag kung paano nga ba mas mapapanatiling mapabuti at matiwasay ang ating bansa sa ilalim nga, again, ng Saligang Batas 1935. Again, kasama rin sa judiciary branch o tagapaghukom, ang hukuman ang nagpapasya upang mapangalagaan ang karapatan, buhay, ari-arian ng bawat mamamayan ng bansa. Okay? So para maintindihan natin, ito na yung nilalaman ng Saligang Batas.
Meron na tayong saligang batas and ito ay naaprubahan. Ito na ay kinikilala sa ating bansa. Kung meron na tayong saligang batas, isa pa sa karakteristik ng ating para matawag tayong mayroon ng sariling kasarinlan o kalayaan, syempre kailangan din natin magtatag ng ating mismong pamahalaan. At ano nga ba ang nabuong pamahalaan sa panahon ng mga Amerikano? Okay, magandang hapon, Alexia Patricia, Marisa Caranto Salonga, Etla Alicer, Leila Camille Vergara, Francis Ryan Andres, ayan, magandang hapon. Very good. Nakakatuwa. Still listening, still watching ang ating mga chutis. Very good mga chutis natin. Tayo na ay dadako sa ikalawang bahagi ng ating aralin. Kung natapos tayo kanina sa pag-alam sa Saligang Batas 1935, tayo naman ay dadako sa ikalawang bahagi na kung saan ang tatalakayin na natin ay ang pamahalaang nabuo sa bansang ito. Sa panahong ito. At ito nga ay ang tinikilala na panahong Commonwealth. Okay? So ano nga bang meron sa panahong Commonwealth? Tandaan natin na ang pagtatag ng pamahalaang Commonwealth ay nagbigay ng bagong pag-asa sa mga Pilipino tungo sa panahon o sa bagong panahon sa kasaysayan ng bansa. Kumbaga kasi nakikita na nila, yes, meron na tayong saliging batas, meron na rin tayong matatatag na sariling pamahalaan. Ito na yung magbibigay ng bagong pag-asa sa mga Pilipino at that time. Okay? So noong November 15, 1935, pinasayahan, ibig sabihin tinatag na ang pamahalaang Commonwealth sa gusali ng lehislatura at nagsimula na ang paggawa at kumbaga yung kapangyarihan ng pamahalaang Commonwealth ay nagsisimula na at that time. Okay? Sa harap ng halos kalahating milyong Pilipino ay nagtipon-tipon sa Sunken Garden sa Maynila na numpa noon ang tumayong pinuno at that time, which is si Manuel L. Quezon at ang kanyang Vice President na si Sergio Osmeña Sr. Okay, let's proceed. Paano pa nga ba natin maunawaan ang tinatawag na panahon ng Commonwealth? So isinagawa ang pagbabago ng balangkas ng pamahalaan upang matugunan ang mga probisyong Saligang Batas ng 1935 at upang matupad ang pangako ni Pangulong Quezon na babawasan ng pamumulitika at pasiglahin ang pamahalaan. So ginawa nila ang panahon ng pamahalaang Commonwealth na ito ay walang mamamayan mula sa punong tagapagpaganap hanggang sa pinakamalit na mamamayan ang mas mataas kaysa sa batas. Ganon ka-clear yung vision ng ating pinuno noon na si Manuel L. Quezon kung paano nga ba dapat gumana ang batas sa ating bansa. Okay? So ano-ano nga ba ang pamahalang Commonwealth ay may maraming nagawa para ikabuti or mas ikabuti or ikabubuti ng mga Pilipino ang nagaganap na pagbabago from Saligang Batas, from pamahalang Commonwealth. So, ang vision niya ay magkaroon ng mas mabuting kalagayan ang mga Pilipino sa ating bansa at ito ay makikita natin sa mga sumusunod na larangan. So, una na lamang ay ang mga pagbabago na inaisagawa ng pamahalang Commonwealth tungo sa adhikaing pagsasarili. Okay? So first one ay yung patungkol sa ekonomiya. Makikita natin na itinatag niya ang sangguniang pangkabuhayan, nandiyan din yung paglaganap ng maraming industriya sa ating bansa. Lalo tigit nung naitatag na yung tinatawag nating National Rice and Corn Corporation. Dito natin mas napakita o nagawa ng paraan ng pamahalaan ang pagpapabuti ng supply ng kuryente at tubig. Maliban sa lipunan, sa ekonomiya, tayo naman ay dumako sa lipunan. Okay? So ano nga ba ang mga pagbabago makikita natin sa ating lipunan? So nagbigay siya ng sapat na sahod. So dito nagsimula na yung pagbabago ng kabuhayan, lalo tigit ng mga nasa masang Pilipino kasi nabago na yung tinatawag nating minimum wage. O kumbaga, naging sapat na kung ano man yung sinasahod ng mga mamamayang Pilipino doon sa kanilang pangangailangan. Okay? At sa kanya rin panahon na itakda ang 8 oras na paggawa or 8 hours na ibibigay mo para sa iyong trabaho.
So pagbabahagi rin ng mga magsasaka ng mga lupain sa mga magsasaka. Nandiyan din yung Homestead Act na kung saan ito ay para sa pagbibigay ng lupain sa ating mga kapatid na Muslim. Ganon din, no, kaparte ng pagbabago sa ating lipunan ang tinatawag na Kodigo ng Kagandahang Asal or Quezon Code of Ethics. Maliban dyan, tayo naman ay dumakos sa politika. So nandito rin ang paghihiwalay o separation ng simbahan at ng Estado. So nakita at that time yung kahalagahan na hiwalay ang pagdedesisyon ng aspetong pang simbahan at pang Estado. So pagkakaroon ng sangay na kagawaran, ahensya ng pamahalaan na tumitiyak sa maayos na serbisyong pampubliko tulad na lamang ng pananalapi, katarungan, pangangalakal, paggawa at higit sa lahat ang pagbibigay ng kahalagahan sa ating edukasyon. Dito rin, no, nakakatuwang isipin kasi nagsimula na at this point ang pagkakaroon ng pagkakataon na makaboto ang mga kababaihan na dati ay ginagawa lamang ng pawang kalalakihan. So nagkaroon na rin isang drastic change, no, na nakita natin na ginawa ng pamahalang Quezon, pamahalang Commonwealth ang bigyan ng karapatan ng kababaihan sa lalo tigit sa isa sa mga civil rights natin ay ang pagboto. Next, maliban dyan, tayo ay dumako naman sa relihiyon. So pagdating sa protestanismo o pagiging malaya sa pagpili ng relihiyon. Pero tandaan natin, nandun pa rin, no, ang pagpapatuloy ng Katolisismo sa ating bansa. Yun nga lang, kumbaga mas may freedom na ang mga Pilipino na mamili kung ano man ang faith na kanilang gustong sundan at isagawa sa kanilang sariling buhay. Maliban pa dyan, nandyan din, syempre ang pagpapaunlad ng ating kultura. So, nandyan na yung malawakang impluensya na naiwan sa atin ng mga Amerikano na hindi naman natin din talaga na iwasan, no, na ma-adapt and madala natin hanggang sa mga kasalukuyang panahon. Tulad na lamang ng mga sining, sasayaw, tulad na lamang ng rumba, jazz, samba at polka. Nandyan din ang mga kundiman at banyagang musika sa mga komposisyon nila Nicanor Abelardo, Felipe Buencamino. Ayan, mga pinta ni Fernando Amolsolo, Fabian de la Rosa. Nakilala rin ang katauhan ni Guillermo Tolentino sa larangan ng eskultura. Maliban pa dyan, dagdagan pa natin ano pa nga ba ang meron sa kultura, no? Kulturang na nag-exist sa pamahalang Commonwealth ay ang larangan na ipinakilala naman ni Juan Nakpil at Juan Arellano. Sa larangan naman ng arkitektura, andyan din si Lope K. Santos, Severino Reyes, Rafael Palma na nasa panitikan naman. Ganon din, dumami ang pahayagan at magazine sa ating bansa. At isa rin sa na-adapt natin, no, ang pagkakaroon ng hilig ng mga Pilipino sa artista na nagmula naman sa tinatawag nating Hollywood. Obviously, it is part also ng kulturang Amerikano. Maliban dyan, dagdagan pa natin ang ating kaalaman sa libangan. So, makikita natin yung adaptation na naman natin, no, sa kulturang Amerikano na nandiyan ang mga larong baseball, football, bowling, volleyball, and billiards. So, maliban dyan, lalo naman, until naman, kilalang-kilala natin at alam natin na talaga ang mga Pilipino ay panatiko ng larong basketball na tunay naman talagang kinagigiliwan ng mga Pilipino. At higit lamang, maliban dyan, nandyan din ang pagbabago sa ating edukasyon. So ito naman yung isa sa mga magaganda naman na naibigay din talaga sa atin ng panahong Amerikano. Yung magkaroon ng importansya ang edukasyon sa ating bansa. Tulad na lamang ng tumaas ang karunungan ng mga Pilipino, nagkaroon tayo ng malawakang edukasyon sa elementarya, adult education, vocational, at paghihikayat na magkaroon ng mga pribadong paaralan. Lalo tigit, nakilala rin sa atin ang paggamit ng wikang Ingles sa paaralan at pang-araw-araw na nakikipag-usap. Kaya no wonder talaga napakagagaling ng mga Pilipino sa banyagang wika tulad na lamang ng wikang Ingles. And
Most importantly, syempre, na itatag din kahit nandoon na yung culture ng mga Amerikano, yung lengguwahe ng mga Amerikano, still nabigyan pa rin ng tuon na proteksyonan ang ating wikang pambansa. At nangyari nga ito sa panahon din ni dating Pangulong Manuel L. Quezon dahil naitatag ang surian ng wikang pambansa noong November 13, 1936 na kung saan sa pamamagitan ito ng batas bilang 184 na nagsasagawa na ang pag-aaral tungkol sa pambansang wika. Dahil dito itinuring na pambansang ama ng wikang pambansa si Pangulong Quezon. Tandaan natin yan kaya every August, diba natatandaan natin na sineselebrate nationwide ang buwan ng wikang pambansa. Ayan. Other than that, and last, syempre, maliban sa ating mga narinig na larangan, isama rin natin ang pagpapalago sa transportasyon at komunikasyon sa ating bansa. So lumaganap ang mga makabagong pamamaraan ng transportasyon, halimbawa na lamang ng tren, sasakyang pandagat, panlupa at panghimpapawid. Ganon din, lumawak din ang sakop ng komunikasyon sa ating bansa tulad na lamang ng paggamit ng telepono, radyo at sistemang koryo. Ayan, for sure, napakadami ninyong nakuha at napulot sa ating aralin. Tunay nga naman talagang napakayaman ng ating bansa patungkol, lalo't higit nung dumating na ang mga maliliit na hakbangin natin para sa ating adhikain na magkaroon tayo ng kalayaan. Ngayon, sa inyo ko na ibibigay yung kakayahan at kalayaan na sagutin yung ating katanungan kanina. Sa tingin ninyo, batay dun sa mga narinig ninyo na pagtatag ng Saligang Batas 1935, pagtatag ng pamahalaang Commonwealth, now, nagbago ba yung kasagutan ninyo? Tunay na nga bang lumaya ang bansang Pilipinas? Okay? Habang inaantay ko yung inyong kasagutan sa ating comment section, tayo ay dumako na sa huling bahagi ng ating talaking ngayong hapon, which is ang tayahin. Panuto, suriin kung tama o mali ang sinasaad ng bawat pangungusap. I-type ang letter T kung ito ay tama at letter M kung ito naman ay mali. Sulat again ang inyong sagot sa ating comment section. Okay? Ready na tayo mga cuties? Ready na tayo online viewers? And let's start. Ayan. Para sa ating huling gawain, tayahin. Unang bilang. Again, number plus your answer. Number plus your answer. And magandang hapon, Tristan James, Oliva, Laika Alia, Liza May Duluan, Ella Alicer. Ready na daw po sila, kaya tara na't magsimula sa ating tayahin. Para sa unang bilang, ano ang kasagutan ninyo? Ito ba ay T or letter M? Tinagurian na ama ng wikang pambansa si Pangulong Osmeña. Ito ba ay tama or mali? Yan, very good. Napakahusay nga naman talaga ng ating mga online learners. May nakikita na ako sumasagot tulad ni Enaj, ni Ella, ni Leila, ni Gerald. Yes, ito ay mali. Dahil ang tamang sagot dapat, ito ay si Pangulong Quezon. Ayan. For number 2. Number 2 na tayo online learners. Again, number plus your answer. Oops, sorry, naging bihasa ang mga Pilipino sa pagsasalita ng Ingles. Ayan, nakita na natin yung kasagutan. Yes, of course, isa naman to talaga sa magaganda rin nating nakuha. Yung pagiging matatas natin sa wikang Ingles. Kasi we can now communicate with sa iba pang lahi. Kasi naging magaling tayo, naging bihasa tayo sa banyagang wika na tulad na lamang ng wikang Ingles. Yan, for number 3, online learners. Ang wikang Tagalog ay naging batayan ng wikang pambansa. Ito ba ay tama or mali? Ayan, sumasagot na sila. Ira Panggadan, Kyle Salvador, Adrian Ray Rivera. Ayan, very good, napakahusay. Ang ating kasagutan, yes, tama. Kasi makita natin na, kumbaga ang talagang naging wikang pambansa ng ating even at the time of Quezon,
tinuring niya talaga na ang wikang Tagalog ang naging batayan ng ating wikang pambansa. Ayan. For number 4, ano kaya ang kasagutan natin? Naging maunlad ang transportasyon at komunikasyon sa pamahalaang Commonwealth. Narinig natin yan, last slide natin yan. Tunay nga ba na nagkaroon tayo ng pag-unlad sa transportasyon at komunikasyon sa ating bansa? Ayan, sabi ni Ira, Ezekiela, Roxeline, very good, napakahusay. Ang tamang kasagutan ay yes, tama. And number 5, for the last number item natin ngayong hapon. Walang mamamayan mula sa punong tagapagpaganap hanggang sa pinakamaliit na mamamayan ang mas mataas kaysa sa batas. Ito ba ay naging vision o naging layunin ng pamahalaang Commonwealth sa pangunguna ni Pangulong Quezon na maipatatag ang ganitong uri ng layunin? Ayan, sumasagot na sila Elisa Jane, sila Catherine, Ezekiela, ayan, Iron May, Zacarias. Let's see for number 5. Yes, very good, no? So makikita natin na talaga namang, again, isang malakas na virtual clap ang makukuha ng ating mga online tuties ngayong hapon kasi talaga namang mga R-Fantastic at R-Panalo ang ating mga tuties dito sa Aralin Panlipunan 6.